Welcome back to our channel. So, meron tayo ditong sample ng ating apostilled birth certificate. Kaso, nagamit ko yung PSA birth certificate. Kasi ito yung apostille natin na expired na siya. So, in this video, tuturo ko sa inyo kung paano ba magpa-apostille ng PSA birth certificate. Tapos, magkano ang babayaran. So, bali ito kasing apostille ko ay nag-expire na siya dahil yung iba kasi na bansa na nagre-require ng apostilled birth certificate ay meron silang requirement na 6 months dapat simula ng kunin mo ang iyong apostilled birth certificate. Kapag lampas na ng 6 months, hindi na nila tatanggapin. Pero again, depende yan sa requirement ng bansa na humihingi sa iyo ng apostilled birth certificate. So, paano ba kumuha? Una, syempre, dapat meron kang PSA birth certificate kopya, yung original copy dahil ano ang ipapa-apostille mo kung wala kang PSA birth certificate. So, yan ang una mong i-comply. Kung meron ka na, so by the way, meron tayong mga videos dito sa ating YouTube channel kung paano kumuha ng PSA birth certificate, lalong-lalo na yung QR code at kung online appointments, lahat nandito sa ating YouTube channel. Pwede ninyong i-browse ang ating channel. So pagkatapos, kung meron ka ng PSA birth certificate, next mong gagawin ay magpa-online appointment ka sa DFA website dahil hindi ka pwedeng pumunta diretso ng DFA office nang wala kang appointment. So, gamit ang kahit sa iyong mobile phone or sa iyong laptop, i-search mo, hanapin mo ang Authentication Division or kahit i-type mo lang ang Apostille Birth Certificate, DFA. Mahahanap mo kaagad itong Authentication Division or pwede rin i-type mo ang dfa.gov.ph tapos hanapin mo ang Apostille Online Appointment. So, once nakita mo itong Authentication Division, i-click mo yan at hanapin mo itong DFA Appointment System. So, by the way, another option para magkaroon ng apostilled birth certificate, may bago na sila na pwede kang mag-process online. Ibig sabihin, mag-order ka online, pero pwede mo lamang itong pick upin sa, kapag online ka mag-order, ipaprocess ito sa DFA Asiana, doon sa main office. So, kung malayo ka doon, so kailangan mo mag-walk-in, kailangan mo mag-online appointment sa pinakamalapit na DFA branch kung saan available ang apostille, kung saan nag-a-apostille sila. Bakit? Dahil hindi lahat ng DFA branches ay nag-a-apostille. Halimbawa sa Region 7, hanggang sa ngayon, only the DFA sa Cebu City ang nag-a-apostille. Ang DFA sa Dumaguete, hindi sila nag-a-apostille. Ang DFA sa Bohol, I think hanggang ngayon ay hindi pa tumatanggap ng apostille. So, tanging sa Cebu lang. So, kapag mayroon ka ng online appointment, so ito, ihanda mo ang iyong valid ID at saka ang iyong PSA birth certificate para pagdating ng online appointment ay ready ka na. So, yan lang ang dadalhin mo. Pero kung ikaw ay inutusan lang or authorized representative, kailangan mo rin magdala ng valid ID na nag-utos sa'yo, maliban sa valid ID mo. At kailangan mo rin ng authorization letter galing sa nag-utos sa'yo. So, magkano ba magpa-apostille? So, hindi naman siya gaanong kamahalan. 100 pesos lang ang isang birth certificate kapag nagpa-apostille ka. Pero, regular processing lang yan. After 5 days pa, makukuha. So, mayroong expedite processing or yung rush processing, pero 200 pesos, tapos 2 days. So, ibig sabihin, hindi mo talaga madadala within the day of your appointment. So, kahit yung rush processing ay kailangan mo balikan after 2 days, tapos 200 pesos ang bayad. So, mayroon na rin silang tinatawag na e-apostille kung saan ito ay PDF format lang. So, 200 pesos din ang bayad, tapos 2 days. So, paano naman ang procedure for application kapag nakarating ka na? So, halimbawa, ayun, schedule ng appointment, tapos pupunta ka na ng DFA office, ang gagawin mo doon? So, i-print mo muna yung confirmed appointment, yung ipapadala nila sa yung email pagkatapos mong mag-appointment. So, kailangan naka-print yun dahil yun ang ipapakita mo doon na you are scheduled for this day. Tapos, pumunta ka sa verification window counter para sa editing, revising, at para sa pag-check ng iyong authorization letter kung meron. Kung halimbawa ikaw ay authorized person lang. So pagkatapos sa verification window counter, so proceed ka na sa processing window kung saan i-check nila ang iyong PSA birth certificate, kung clear ba, tatanungin nila kung para saang bansa ka or ano yung bansa na nagre-require sa iyo ng apostille birth certificate. Tapos titingnan din nila ang iyong valid ID. So, actually, napakasimple lang ng proseso pagdating doon.
ipakita mo ang iyong appointment, tapos ipakita mo ang iyong valid ID. So lahat naman ay ituturuan ka naman nila kung saan ka pupunta dapat na window. So, ang importante lang na dala mo ang iyong requirements. So, pagkatapos nun, kung okay na, kung tanggap na nila ang iyong PSA birth certificate, bibigyan ka na nila ng claims tab at i-claim mo na ang iyong apostilled birth certificate pagkatapos ng, depende kung ilang araw or kung ano yung binayaran mo, kung regular ba or expedite or rush processing. So, sa pag-claim naman, kailangan dala mo ang iyong claims tab or ang iyong official receipt. At syempre, magdala pa rin ng valid ID. Kung authorized lang, kung inutusan ka lang na i-claim, kailangan pa rin magdala ng authorization letter kahit na pag-utusan ka lang na i-claim ito. At siya nga pala, huwag kalimutang i-photocopy din in advance ang inyong valid ID para dire-diretso na ang pag-process mo kapag nasa loob ka na ng DFA office. So ito nga pala yung mga mga acceptable IDs, so yung mga valid ID na po pwede. So po pwede ang SSS, syempre, ang UMID, ang driver's license, ang PRC, ang postal ID, ang national ID or yung PhilSys ID, po pwede yun. So po pwede tinatanggap din ang senior citizens ID, ang solo parent ID, PWD ID, voters ID, voter certification, passport, Siemens book, alumni ID, student ID. So dapat yung student ID, 1 year pa bago ka gumraduate. So pagdating ng iyong day of kung kailan dapat mo nang i-claim ang iyong apostilled birth certificate, so mas okay na i-claim mo kaagad. So ang mga unclaimed or yung mga hindi nakiklaim na mga apostilled birth certificate ay i-dispose na ng DFA pagkatapos ng 3 buwan. Ito yung sample natin. So ito yung apostille, bali yung first page ay ganito. Tapos staple nila dito sa second page ang iyong PSA birth certificate. So actually, ang apostilled birth certificate, ang apostille, ito ay nagpapatunay lamang na tunay at hindi peke ang iyong PSA birth certificate. So yan lang ang purpose, para i-honor ng taga-ibang bansa ang iyong dokumento. Dahil pinapatunayan ito ng Department of Foreign Affairs na ang iyong birth certificate ay tunay sa pamamagitan ng apostille. So, sana nakatulong po sa inyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para sa mga karagdagang video na maaaring kakailangan ninyo rin po in the future.